Hi everyone, this is your boss Mom VA and I create videos about work from home tips, freelancing lifestyle, and home-based business tips. So if you're interested with these kinds of topic, just keep on watching. Hey bossies! So before we further proceed with our video for today, I would like to greet each and every one of you a very happy new year, and let's welcome the year 2021 with good attitude, positive thinking, and of course, sana malagpasan na natin yung crisis na ito na kinakaharap natin, and let's just keep on moving on with full of hope na everything will be finally okay. So for this year, I'll be giving you a gift. I will give you a gift of free tutorial ng basic na task ng isang Shopify Customer Support VA. So kung ikaw nagbabala kang mag-home-based job or itry ang online job and naghahanap ka kung anong skill yung ma-offer nyo, then this one is perfect for you because it's non-voice. And sometimes it's flexible time. You can work anywhere you want and anytime you want. And basic lang yung skills and hindi mo kailangan na meron ka talagang experience. So, nung na-try ko tong ganitong klaseng home-based job before, wala talaga akong experience sa Shopify. But then again, yung first client ang nag-introduce sa akin. And then eventually, inaral ko na lang. And then, naging skilled na din ako sa ganitong klase ng work. So, if gusto mong malaman, this is a very special gift from me to you because it's year 2021. And kung gusto mo pang malaman kung ano yung mga ginagawa ko bilang isang Shopify Customer Support VA and paano mo rin ito gagawin para masubukan mo na yung home-based job, then keep on watching. Alright, so for this video, ituturo ko nga sa inyo yung basic tutorial as a Shopify Customer Support VA or Virtual Assistant. So, first things first, let us define what is Shopify para malaman nyo ano ba yung Shopify. So, if first time mo lang na-encounter tong word na to, let us define this first. So, Shopify is a commerce platform that allows anyone to set up an online store and sell their products. So, yung Shopify na platform, ito yung para siyang website builder, no? Ginagamit ng mga business owner para ma-build nila yung kanilang online store or yung kanilang e-commerce store. The next, what is customer support? So, yung customer support or customer service is mostly about providing technical customer assistance by helping them resolve any issues they have with your products or services. So, as a customer support VA, kailangan ikaw yung mag-a-assist sa customer kung meron silang any issues, any inquiries na sa products or service ng online store. So, kailangan mo silang tulungan i-resolve yung kanilang issues in a most patient way, friendly way, and make sure na only positive words yung ibibigay mo or encouraging words yung ibibigay mo or ibabato mong message sa customer. Pag customer support ka, it's quite challenging kasi matitest dito yung patience mo kasi maraming mga customers ang may pagka-rude. I'm not gonna lie na especially ngayon na pandemic, ang daming delayed na shipments, so maraming naiinip na customer. They lose their temper and then yun, gumagamit din sila ng mga rude words. But you as a customer support VA, kailangan ikaw yung patient and always think na customer is always right and you have to assist them, give them positive words na encouraging words na para mapahupa yung kanilang kumbaga yung kanilang isipin about their products. Kasi of course, sa online, di naman maiiwasan. Most of the time, yung customer, iisipin nila na scam sila dahil matagal dumating yung kanilang order or wala pang any update. So, lagi nilang maiisip na scam to, scam to. So, ikaw bilang customer support, you have to give them the assurance na hindi scam yung company or hindi scam yung product. And also, yun nga, dapat patient ka, i-assist mo sila well, bigyan mo sila ng tamang information, and as much as possible, yung accurate na information para ma-track nila yung kanilang order. And kung may issues naman, then address the issue and then apologize. It's very important na pag customer support VA ka, you always have to greet them
and also apologize if merong any issues or inconvenience. So, kung hindi mo pa napapanood yung aking video, meron akong video ng basic customer support, which is yung link ng video is nasa description box below. I do suggest na panoorin mo muna yon. So, panoorin mo muna yung video na yon. Ando dun yung mga basic na i-respond or i-reply mo sa client sa email support or sa customer pala. Yung mga basic ng customer support is nandoon na rin. So, for this video kasi is Shopify platform tayo magfo-focus. Pero kung gusto mong malaman yung basic na ginagawa ng isang customer support VA and yung basic response, yun nga, kung paano mag-address ng issue, yung link ng video is nasa description box below. Okay? So, panoorin mo muna yun. And I also have a series of videos kung hindi mo pa rin talaga alam kung saan ka magsisimula. Meron akong video entitled How to Start Working from Home. So, panoorin mo muna yun para malaman mo yung mga kailangan mo bago ka magsimulang mag-work from home. Alright? Next naman is what are the requirements for this kind of online job, yung pagiging isang Shopify customer support VA. First is, of course, good English communication skills. Bakit? Kasi you are dealing with international customers and you are dealing with your international clients. So, the language that is commonly used is in English. So, kailangan meron kang good English communication. As long as you know how to read, to write, and understand in English, and meron kang good communication, then that is fine. So, next naman is good customer service skills. That means that you are patient, you are natural in problem solving, and you know how to handle customers. And yun nga sinabi ko, kailangan meron kang empathy sa customer, you are friendly, and also you are patient. So, kung meron kang ganyang attitude, then pasok na pasok ka sa gantong klase ng home-based job. Then, the next is knowledgeable in computer and internet. Of course, sa lahat naman siguro ng klase ng work, kailangan you know how to navigate a computer, you know how to navigate internet, yung basic na navigation skills, and yung mga copy-paste, so, yun lang naman. Hindi naman siya nagre-require ng highly technical. So, basta alam mo lang mag-navigate ng computer and you know how to use the internet, then you are good to go. Next is pag-uusapan natin yung common task na ginagawa ng isang Shopify customer support VA. So, yung common task niya is email support. Magre-reply ka lang and mag-answer ng mga concerns and inquiries ng customer through email. And also chat support. Yung chat support, relatively, yung social media support din yun eh. Kasi, most of the time, ipapahandle din sa'yo ng client mo yung social media, yung Facebook and Instagram. And you will assist the customers there through chat. So, DM, PM. So, yun din. So, meron din silang CRM for chat alone. But this one, hindi ko pa natatry yung chat support. Only email support and social media support. And then next is track orders. So, kung yun nga, kung merong product, may physical product yung store, ito yung usually ginagawa is yung to track the order, issue refunds kung may returns, and then you will issue refunds kapag damage yung item or hindi talaga totally na-receive yung item. Then, yun nga, process the orders. Yung process ng orders, yun yung order fulfillment, change ng order kung meron silang ipapabago doon sa items na in-order nila. Kunyari, kung color, kung size, kung gantong variant. So, depende dun sa product ng iyong client. Then, change shipping details and more. So, yung iba, na mali nilang nalagay yung pangalan nila, o kaya yung contact number, or yung email address nila, and then yung kanilang shipping address. And then, as long as hindi pa nasi-ship out, or nasi-ship yung order, pwede pa yung palitan sa Shopify na platform. So, on the next slide, ipapakita ko sa inyo yung actual, kung ano yung Shopify dashboard at paano i-navigate yung Shopify. Okay, so ito yung typical na itsura ng Shopify dashboard. So, para ma-access mo yan, bibigyan ka ng login ng iyong client, Bibigyan ka niya, sisendan ka niya ng link sa email, and then all you need to do is i-register yung iyong email address and ikaw na yung magsiset ng password. And then, pag meron ka ng access, ganito yung itsura niyan. Siyempre, tatakpan natin yung mga sensitive information
And kapag sa customer support, usually may access ka lang sa orders or dito sa customers. So, dito sa orders, pag clinic mo yan, it will show yung mga order numbers, mga fulfilled na numbers. And then, dito sa taas is my search bar na pwede mong i-search dyan yung name or email address or order number ng customer kung meron siyang issue or meron siyang inquiry. So, let us see an example of an email. So, ito, sa email, may nag-email na customer. So, depende sa CRM, no? Merong Gmail, may Reamaze. Itong particular na CRM platform na to is Ionos. So, dito, ayan, nagpo-follow up na si customer. Hi, Brian. We are now on the 7th business day and this has now still not been delivered. Please advise how and when this will be resolved. So, meron ng reply nung previous email, but then siguro is hindi pa rin dumadating. So, ito yung typical na nangyayari ngayon sa shipping, sa delivery ng mga items, especially if abroad, no? So, international order to. And, meron talagang major delay kasi nga dahil sa pandemic, affected lahat ng deliveries dahil sa limited flights and also dahil konti na lang yung, limited na lang yung mga staff. Mas lalong bumabagal yung shipment ng mga items or ng mga packages going to abroad. So, ikaw, kunyari naka-receive ka na ganyan na nagpa-follow up, all you need to do is to copy yung name, it's either name or email address ng customer, or pag meron na sa subject line na order number siyang binanggit, ika-copy mo lang yun and then hahanapin mo siya dito sa dashboard, pindutin mo yung orders and then click mo yung order number, yung email niya or yung name. And then, you will have to check for the status kung nasaan na yon. And all you need to do is to provide yung latest or yung current information regarding the delivery. And kung meron namang issue regarding the damaged items or yung product hindi niya nagustuhan, and then may 30 days money back guarantee yung company, then you will also have to address that. So, typically, yung mga responses is binibigay mo na ni client sa'yo and i-edit mo na lang. So, meron ng canned notes, pwede mong i-copy-paste or i-save dun mismo sa CRM. So, depende nga sa gamit mong CRM. This one is manually kung kina-copy-paste kasi Ionos to, and this is just, I think, the basic version. Pero merong mga CRM kagaya ng Reamaze na pwede ka nang maglagay ng templates doon, isang click na lang and then lalabas na yung response and then i-edit mo na lang yung name and of course yung mga other details. So, meron na kasi nga akong separate video regarding yung basic na email customer support na responses, which is yung video is nasa description box below. Nandoon lahat ng klase ng i-reply or i-respond mo sa customer kapag naka-encounter ka ng mga issues o yung mga typical na kanilang inquiries and issues is nasa video na yun. So, this one, I'll be showing you lang yung kung ano yung Shopify platform. So, yun lang naman sa basically. Alright, so kunyari you are looking to track for an order, all you need to do is go to orders. Pag click na orders, ito yung lalabas. So, nandiyan yung mga order numbers and yung other na information ng mga customer. So, pwede mong i-filter yung orders using the name or email address or yung mismong order number. And then, lalabas na dito yung search. Kunyari, this 12288 yung hinahanap natin. And then, i-click mo lang yan. And then, hanapin mo yung tracking number. You need to copy-paste it sa tracking online. Or, meron din silang option na i-click mo mismo yung tracking number and then it will show you how to track the order. Next, paano mag-track ng order pag na-search mo nga siya, diba, dito sa orders and nahanap mo na yung customer details, yung order number niya. Usually, pag fulfilled na yung order, meron na yung tracking number. All you need to do is to click on that para makita mo yung status or ika-copy-paste mo mismo yung tracking number sa gamit na website tracker ng customer mo. For example, yung tracking na gagamitin natin or tracking number na gagamitin natin is a USPS. All you need to do is go to USPS website and then i-copy-paste mo yung tracking number and i-track mo. And then ibibigay mo kay customer yung current information. Kunyari, ang nakalagay sa tracking information is forwarded na sa USPS facility in Las Vegas. Then,
all you need to do is to give the information to the customer that currently your order is forwarded to USPS facility in Las Vegas and you will receive it in 3 to 5 business days. So, yung mga ganong typical na response, which is meron na tayong video nasa description box below kung gusto nyo malaman yung mga typical responses. Next naman is how to process a refund. So, kunyari, yung item na dumating kay customer is damaged and the customer is asking for a refund or hindi talaga dumating sa kanya yung in-order niya, then sabi ng client mo or ng boss mo is, yeah, it's okay, go ahead and refund the customer. So, search mo lang muna yung order number niya dito sa search bar sa taas or yung kanyang name or email address and then mag-a-appear na yung kanyang order details and then itong refund, i-click mo lang yan. And then, ganito yung itsura ng refund sa dashboard. And, kunyari, ito nga, i-refund yung isang item na worth $34.99. All you need to do is kailangan 1 din to. So, i-click mo yung upper na arrow. Kung meron din siyang binayaran na shipping fee or express shipping, $4.99. So, i-manually input mo siya dito. Pero kung free shipping naman, so wala kang i-input dyan, make sure na magtatali or magmamatch yung order price or yung quantity dito sa available for refund. So, $34.99. Tapos, input mo rin yung $4.99 sa shipping fee. Kailangan $39.98 yung lumabas dito. And you just need to click on confirm. Then, pwede mo rin lagyan ng reason for refund. Kunyari dito is damaged item. So, internally lang naman makakakita nito. Or kung lost in transit, pwede rin. Kaya mo siya nire-refund. And then, just click on confirm. Next naman is kung nag-request si customer na i-change yung kanyang shipping information. So, kunyari na mali siya ng kanyang name or na misspelt niya yung kanyang address, na mali rin siya ng input ng kanyang email address or contact number, ang gagawin mo lang, i-search mo muna yung order number niya kung meron na siyang order number or yung name niya or email address dito sa search bar and then lalabas na yung kanyang order details. And kung email address, dito sa right side, click mo lang tong edit and then i-edit mo na siya and click on save. Kung yung address naman niya or contact number dito sa shipping address, i-click mo lang din yung edit and then i-edit mo na siya doon sa magpa-pop up na tab and click on save. So, ganun lang kadali mag-change ng shipping information. Okay, so that's it for today's video. I hope na may natutunan kayo na naturo ko yung basic na Shopify Customer Support VA task, yung tracking ng order sa Shopify, yung refund, and also yung change or edit ng shipping information. So, kung nagustuhan niyo itong video na to, please don't forget to subscribe to this channel and hit the notification bell para lagi kang notified pag meron tayong bagong video. And also, we do have a Facebook page, Boss Mom VA. Pa-follow na rin ako and pa-like ng page na yun. So, see you again next time. Bye for now!